Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Mahalaga na maipagpatuloy ang operasyon ng Power Distribution Company na Manila Electric Company o Meralco para lalo pang lumago ang ekonomiya ng bansa. Ito ang binigyang diin ngayon ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez kasabay ng muling pagtalakay ng House Committee on Legislative Franchises sa panukalang franchise renewal ng Meralco. Ayon kay Rodriguez, isa sa may akda ng isa sa tatlong franchise renewal bill, kailangan ng isang maasahan, sapat at epesyenteng electricity service upang magtuloy-tuloy ang takbo ng mga negosyo. Sinang-ayunan din ng mambabatas ang pahayag ng Laban Consumer Incorporated na nagsasabi na ang patuloy na operasyon ng Meralco ay titiyak sa stable na kuryente hindi lamang sa Kalakhang, Maynila, kung hindi pati na rin sa iba pang high growth areas. Sinabi ng Cagayan de Oro Solon na ang Meralco ang may pinakamalawak na serbisyo sa buong bansa, kaya nga aniya maraming local government units o LGUs ang kumukuha ng serbisyo ng naturang power distributor. Pinuri naman ng LKI ang pagkakaroon ng Meralco ng Competitive Selection Process o CSP na isang paraan para sa isang bukas at hayag na bidding process para sa kapakanan ng mga customer nito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, naniniwala naman ang National Irrigation Administration o NIA na tataas pa ang produksyon ng palay sa susunod na taon. Ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen, resulta ito ng pagdami ng irrigation facilities at mga dam sa bansa na makatutulong upang patubigan ang mga taniman ng palay. Inihahalimbawa ni Administrator Guillen ang mga bagong dam na binuksan sa iba't ibang panig ng bansa tulad ng Western Visayas, Cordillera, Central Luzon at iba pa. Aniya, makatutulong ang pagdami ng mga dam at irrigation canal upang mapalakas ang lokal na industriya ng bigas sa gitna na rin ng marubdob na pagtutulungan ng mga magsasaka at ng pamahalaan. Bukod dito, magagamit na rin ang bagong binuong cropping calendar kung saan ang kasalukuyang dalawang cropping season sa NIA irrigated areas ay gagawin ng 3 cropping season. Tinukoy na rin ng NIA Administrator ang ANIA Incorporation o pagpasok at pagsasama sa konsepto ng irigasyon sa mga flood control project ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nanawagan ang Pork Producers Federation of the Philippines sa gobyerno na isailalim na ang buong bansa sa state of calamity o emergency sa harap ng patuloy na pagtaas ng mga kaso ng African Swine Fever o ASF. Ayon kay Pro-Pork Chairperson at AGAP Party List Representative Nicanor Briones, ang hakbang ay magbibigay daan upang maglaan ang pamahalaan ng calamity funds para sa bakuna kontra ASF. Sinabi ni Briones na kinakailangan ito upang mapigilan ang mga posibleng epekto ng outbreak sa supply at pagtaas sa presyo ng baboy mula Setyembre hanggang Disyembre. Aniya, ang kasalukuyang pondo ng Department of Agriculture o DA para sa ASF vaccines ay hindi sapat dahil 3.5 bilyong piso ang kailangan para sa backyard racers pa lamang. Nalo lang naglaan ang DA ng 350 milyong pisong pondo para sa pagbili ng 600,000 doses ng ASF AVAC live vaccines para sa government-controlled vaccination ito sa 3rd quarter ng taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.